Samantala, narito muna ang ating health and wellness doctor na si Dr. Oyi Balburias para sagutin na nga po ang mga ipinadala ninyong katanungan sa ating Facebook page. Good morning sa iyo, Doc Oyi. Good morning, Connie, at good morning po sa ating mga kapuso. First question for you, Doc Oyi. Totoo bang nakakababa ng presyon ang pagpapamasahin ng paa sa gabi? Nako, ang tanong na yan galing kay Eliza Jimenez. Yes, Elisha, tama ka, no? Kasi alam mo, apat ang dahilan kung bakit magkakaroon tayo ng problema sa presyon. Ano? Isa dito ay yung balanse ng tinatawag nating autonomic nervous system. Ito yung sympathetic at saka parasympathetic nervous system. Ito yung naapektuhan siya ng chronic stress. No? So, ang pagmamasahe, meron tayo mga nerve points, no, sa ating paa na pwedeng nakakonekta sa ating utak kung saan mababalansin natin yung dalawang sistema. Yung parasympathetic, mag-activate siya kung tayo ay nare-relax, no, o nakakalma. So kaya nakakatulong din ito para bumaba ang presyon sa ating katawan. So apat ang mekanismo kung bakit tataas ang presyon. Isa nga dyan yung tinatawag nating autonomic nervous system or yung imbalances nito. And for our next question for you, Doc Oyi, palagi raw siyang nahihilo, sumasakit ang ulo at ilang beses na rin daw siya na nahimatay sa magkakahiwalay na taon. Ang tanong pa niya ay madali rin daw siyang mapagod at saka hingalin. Ano raw kaya ang kanyang kondisyon? Ano ba yan, Doc? Ang tanong na yan mula naman kay Wilfredo Castro. Naku, Wilfredo, yung mga sintomas na binabanggit mo, yan ay hindi pinababayaan, lalo na kung ito ay persistent. No? Maraming pwedeng mga sakit or karamdaman ang pwedeng magdulot ng tinatawag nating bigla kang nahihimatay o yung syncope na tinatawag natin. Pwedeng konektado yan sa puso, no? Or pwedeng konektado mismo sa problema mo sa dugo, lalo na kung ikaw ay anemic. Pero mahirap i-assess, no, sa pamamagitan ng mga impormasyong binigay mo sa akin lamang. Importante ngayon ay kumonsulta ka sa doktor, no? So lalo na kung ito palang mga sintomas na nararamdaman mo, madalas kang mahimatay, madali kang hingalin, kung ito ay nagmumula sa puso, no? O merong bagay na nakakaapekto sa iyong puso, magiging delikado yan, no? Maaring mag-manifest yan ng isang acute na condition or event na kung saan maaring malagay sa alanganin ang iyong kalusugan at ang iyong buhay. So ang mapapayo ko sa iyo, Alfredo, ikaw ay kumonsulta na sa doktor, particular siguro sa isang cardiologist or at least sa isang general internist na katulad ko, no, para ma-assess at makapagpagawa ng mga laboratory tests upang malaman na natin kung bakit nangyayari itong mga ito sa iyo. Samantala, back to our Facebook question, Doc Oyi, bakit daw kasi kaya siya madalas inuubo lalo na kung malamig ang panahon? Question na yan mula naman kay Forbes Pakunla. Alam mo, Forbes, ang ating lalamunan, ano, meron yang tinatawag nating mucosal immune system, no? Papunta rin doon sa ating baga, no? So, ang extremes of temperature, sometimes pwede itong mag-trigger para yung ating immune system dyan sa ating lalamunan ay ma-activate. Kasi minsan, nape-perceive nila na pag extreme cold, na ito ay danger or stranger. So, ang gagawin nila, it will activate their defensive response kasi yan ang trabaho ng ating immune system, no? Para tayo proteksyonan. So, kung meron silang nape-perceive na gustong pumasok doon sa ating lalamunan, they will activate the coughing reflex, no? Minsan nga magpo-produce pa sila ng plema para mailabas nila yung perceived na danger or stranger or mikrobyo na gustong pumasok doon sa ating katawan. Pero minsan, kahit walang mikrobyo, extremes of temperature, lalo na't magdudulot ito ng pagkatuyo ng ating lalamunan, pwedeng maging dahilan kung bakit ka umuubo during those changes in temperature. And for our last question, eto naman, Doc, meron daw protein trace yung kanyang urinalysis. Ano bang ibig sabihin yan? Ang tanong mula naman kay Ara. Ara, dapat ang protina o pag may findings ka ng protina sa ihi, yan ay hindi normal, no? Kasi dapat ang protina, nandun lang siya sa loob ng ating blood vessel. Kasi ang protina, ang siyang hahatak, no, ng fluid component ng ating dugo pag ito ay lumalabas sa blood vessel. Kung itinatapon mo ang protina, indikasyon ito na maaring ang iyong kidneys, no, yung filter nito ay butas-butas na.
no? So, kaya natatapon ng protina. Pag ito ay nagprogreso, magdudulot yan ng maraming komplikasyon or kondisyon kung saan makakaapekto talaga sa iyong kalusugan. Kung minsan naman, pwedeng acute lang yan dahil minsan pag masyadong mataas ang antas ng protina na nakain natin, pwede magdulot yan ng pagtapon ng protina. Or kung ikaw ay may lagnat nung kinuha itong urinalysis mo, pwedeng temporary lang yung pagkakita natin ng protina sa iyong ihi. Pero pag yan ay nag-persist, Ara, lalo na kung tumaas pa yung bilang, no? From traces maging +1, +2, nako, kailangan mo na talagang kumonsulta sa doktor, particular na sa isang nephrologist, para malaman ang sanhi kung ano ang dahilan bakit nasisira ang trabaho or kapasidad ng iyong kidneys. Thank you so very much, Doc Oy, sa pagsagot at syempre sa paggabay sa amin, lalo na dun sa mga nagpadala ng kanilang mga katanungan. And of course, keep them coming. Padala nyo lang yung mga katanungan nyo dahil baka who knows, yung mga susunod na katanungan namin, mabasa na ho namin for our next episode.